Okay, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ito. Na ako di ko talaga alam na nagalit si PBBM kay Cheese Escudero. So yung binanggit nung isa kanina rito, I don't know sino, si Ria ata yung nagbanggit na doon sa libing ng nanay ni Marojas, sinabi na meron silang numero, 'di ba? And Koreans, maraming salamat. Maraming salamat po sa pamasko. God bless po. Ayan. Ito. Ganyo ha. Pero nakakapagtaka lang kasi normally, kontrolado ng Pangulo yung House eh. Remember, there's also a leadership change in the Senate. It's harder to do a leadership change in the Senate kasi mas independent republics, that's what we know. Pero ngayon, nauna pa ang Senado magpalit. And in fact, ang sabi nga nila, doon sa nasa lamay ni nanay ni Mar, where we were both there and BBM was also there, nakita, doon daw, sabi ng bilyonaryo, doon daw pinlano yung ouster ng Chisa. Nakita ko na nag-uusap. Was also there. Nakita, doon daw. Pero ngayon, nauna pa ang Senado magpalit. And in fact, ang sabi nga nila, doon sa nasa lamay ni nanay ni Mar, where we were both there and BBM was also there, nakita, doon daw, sabi ng bilyonaryo, doon daw pinlano yung ouster ng Chisa. Nakita ko na nag-uusap si SP Soto and BBM. Hindi ko alam kung ano talaga yung usapan. So, kasi meron na rin itong president na parang, because nagalit na nga daw si BBM doon sa nangyari sa BICAM noong 2025. And then remember, may mga lumabas na rin about yung mga supposed mga anomalous and questionable projects. Let's say sa Sorsogon, and then sa Bulacan, and then Escudero, the former Senate President, ay parang ang nabalitaan namin, nagalit na rin si BBM kay Senate President Cheese. So parang it was also a matter of time na magkakaroon na rin ng change of leadership in the Senate. Ang kwento kasi doon nasa lamay tayo, nag-meeting sila, ang sabi raw, may boto na ako, Mr. President. Kaya nadiretso na yun. Dito naman sa House, siguro nga, tama ka, na parang there's still a preference to stay on pa rin si Speaker. Okay. Hindi kasi, ang alam ko kasi dito, kaya nagalit yan si PBBM kay Cheese. Ganito yan eh. Alam niyo ba na merong kanya-kanyang manok yan, si PBBM at saka nung pagkatapos ng eleksyon, si PBBM at saka si Attorney Liza. Ang bet ni Attorney Liza, kwento ko na nga to sa inyo. Mami Peng can confirm this in Go Philippines. No. Ang kay Attorney Liza, ang bet niya na maging Senate President ay si Cheese Escudero. Ang kay PBBM ay si Tito Soto. No. Ang problema, Tito Soto no kasi sana yun eh. Ang problema lang kasi, hindi si PBBM very vocal, very obvious, hindi siya ganun eh, sa pagsuporta. Kumbaga walang dito bigat. Kumbaga bahala kayo. Bahala kayo sa sarili ninyo. Meron tayong separation of powers. 'Di ba? 'Yun ang problema niya diyan sa legislative department. Kaya itong mga walang hiya diyan na mga taga-legislative department from both houses, minekos-mekos yung 2025 national budget, nagka-leche-leche. No. Ngayon, etong si Tito Soto, ang agad niya kasing inilabas yung paninira niya na totoo naman laban kay Cheese Escudero. Ang problema, hindi naisip ng kampo ni Tito Soto, hindi naman taong bayan ang pipili ng Senate President, yung mga kasama niya. Yung banta niya kasi, naiimbestigahan niya yung insertion ni Cheese Escudero, naalala niyo yon? 142 billion. So etong mga nakinabang ng mga senador, siyempre po na alarma. Imbis na iboto pa si Soto, balik sila kay Cheese Escudero. Yun. Ngayon, dahil po lumalala yung mga galit ng mga tao, lalo na nung bago magsona si PBBM, hindi ba? Bumagyo ng sunod-sunod, 3. Nagkabahaan uli. So, kumbaga pinapaalala sa Pangulo natin, yung 2025 mo, pinacheck ka namin para kung hindi ka pa rin makapaniwala noon sa sigaw ng taong bayan na nagre-reflect sa mga surveys for 3 years, yung korupsyon ay asikasuhin mo
Eto ngayon. Sabi ko nga noon pag hindi pa umaksyon ng Pangulo rito, naku po, delikado na siya. Baka yung Malacanang na, bahain din. Tabing ilog lang yan. Baka maulit yung gaya ng Ondoy. Di ba? So, anong nangyari ngayon dyan? Dahil hindi po makamove on ng mga tao, maging ako man, di ako makamove on dun sa GAA 2025 So yung galit ng Pangulo dito kay Chis sa budget, yung insertion niya, naku po, doon na. Yung sa insertion. Lusot naman na siya kung tutuusin doon sa impeachment. Ayaw kang pakialaman ni PBBM yun Kahit na anong bato ko, anong bira ko kay PBBM Sabi ko, nakikinig naman kayo sa akin, nanonood kayo baka sakali, tumalab. Wala talaga. Wala talaga. Diyan sa budget, kasi pati siya, sabi ko nga kung ano man ang anomalyang mangyari sa bayan natin, magka-leche-leche, sino man ang gumawa maliban sa presidente, pero sa memorya ng taong bayan, sa history na nakasulat sa isipan ng public opinion, kasalanan ng presidente yan. Kaya dapat inaaksyonan agad-agad. Hindi, wala ba naman akong alam dyan, di ko namang papel yan. Meron kami separation of powers, hindi pwedeng ganun. Pag ang ikaw ang maapektuhan, tira ka agad. That's right, Cora. Kumbaga, command responsibility. Di ba? Gusto niya separation of powers. Hindi mo pwedeng i-absolute dito kasi yung mga kasama mo, demonyo Yung mga kongresista, mga senador, may mga demonyo dyan, may matino, konti. Di ba? Tatlong piraso. Now, naghalit na nga po doon ang Pangulo natin. Hindi ko naman akalain na magdidire-diretso ito. Kaya pala nung hearing ng Blue Ribbon Committee, wala si Lacson, nagbibilang daw sila ng numero. Tapos etong si Senator Riza Bebe nagpaalam, 'di ba? Ang sabi niya, may pupuntahan lang akong meeting sa taas. Sabi ko, anong meeting 'yun? Ako wala ring idea. No? May meeting. Ayaw ilik ng mga bugwit ng Senado Kaya wala akong ideya. Sabi nga lang, kasi tangina mo, chismoso ka Sabihin mo na noon Kaya yun na pala yung pinapalitan na pala nila, no? Kinukumpleto na nila yung bilang nila, nagkagapangan na. Nung nakakuha na sila ng tamang bilang na, saka na pinuntahan ni Lacson, may mga kasama siya. Si Chis sa opisina. Ganoon ang nangyari noon. Nagalit ang Pangulo na. Doon pala yon sa lamay ng nanay ni Marrojas. Kaya naman masaya tong mga dilawan na to kasi galit na galit sila kay Chis dahil ginagamit ni Chis yung isang definition ng forthwith na sinabi nga ng author nito na si dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna na pwedeng delay basta justifiable yung delay, reasonable delay ang tawag nila. Ang hirap i-determine ang reasonable delay. 'Di ba? Ginamit nila campaign period. Wala na yung mga tao dito nagkakampanya. Sabi ko nga pwede kang hinintay yun Then alas 12 pa adjournment ng session noong February 5. Pero bakit bago mag-6 nang wala na yung mga senador natin? Wala talaga silang intention hintayin yun. Kalat na sa balita yun na darating dun alas 2 ng hapon nag-uusap na yung Secretary General ng Kamara de Representante at saka ng Senado. Kaya imposibleng hindi nila alam yun. Tinakbuhan talaga ng mga senador natin, lahat sila, pati itong mga opposition, yung impeachment. Kasi alam nila may isang way pa. Pwedeng magpatawag ng special session. Hindi rin ginawa ni Chis. Di yari. But I think siguro nag-prevail nga si presidente. I was looking at classmate ko kasi sa 11th and 12th Congress, si Speaker Boji. And then, makikita ko sa expression ng face niya, grabe yung burden na haharapin niya. Kasi Oo nga, pati sa House din Talagang, di ba, tanong ko nga kanina, bakit pati House
ang presidente na ang pumili, di ba dapat ini-exercise nila yung separation of powers? Eh, yun nga yung problema. Pag hindi mo itong mga to kinontrol, pinabayaan mong absolute na gumalaw yung mga yan, naku po. Alam niyo ho ang korupsyon? Saan nyo maihahambing ang korupsyon? Ako, maihahambing ko ang korupsyon sa tubig. Kasi ang tubig, kapag yan ay ibinuhos mo sa kahit saan, hahanap at hahanap ito ng daan para masunod ang gravitational force. Diba? Lalabas at lalabas ito doon. Gagawa at gagawa ng paraan ang tubig. Oh, ganun po ang corruption. Eh, alam naman natin ang mga kongresista na yan. Oh, di ba? Nagka-leche-leche tuloy doon at ang Pangulo ngayon ang nalalagay sa panganib. Kailangan niya balansehin. Of course, alam naman natin na siya yung chosen one. Wait, teka Okay. muna. When you say alam na natin siya magiging speaker, so Ay, opo. days prior or weeks prior, he already was preparing for speakership? We knew that his name was being brought out, and among the others, siya talaga ang medyo nagsistand out for many reasons. Okay. So, ngayon, kaya pala ako, sabi rito ni Senator Ping Lacson, ako, makukonclude ko na ngayon na matibay na yung kapit nito ni Tito Soto. Yung nga narinig natin kanina, nakialam na ang Pangulo. Sa kanila gumalaw na. Kaya yung mga dating dapat sana si Soto na, nako, bumalik lang kay Soto. Tuluyan ang iniwan si Cheese. Bakit? Wala na. Kumbaga sa suporta, wala nang suporta si Cheese mula sa Pangulo. Di ba? Itantad na kasi ng kapalpakan si Cheese. Biruin mo mismo yung kanyang ranking sa survey, bumubulusok si Cheese bulusok pababa. 'Di ba? Bumabagsak si Cheese. Lalo na yung huling sa insertion, hindi niya dininay, ginustify niya. Well, it is just only 1% of the national budget. Di totoong may insertion. 'Di ba? Ngayon, sabi rito ni Ping Lacson, all out and relentless. Maski kasamahan naming senador, napag-usapan na namin ito ni Senate President Soto. Sagasa na kami. Yun. Diba? Kasi unang-una hindi makagagalaw ng ganyan-ganyan yung mananagasa. Or else, kung paano naudlot yung pagka-Senate President ni Soto sana after ng eleksyon, naunsya ngayon, hindi na nila kailangang manimbang kasi mismo Pangulo na. Yung mga yan, sip-sip din yung mga senador. O kung sisip-sip yung mga yan, pipiliin na nila sa presidente. Diba? Ngayon, kung meron silang tinatagong lihim na katartaduhan, ay ang pinaka-the best na dikitan nila kung sino ang may basbas na ng presidente. Sabi niya rito, maski sino, basta may ebidensya. Wala kaming dapat na sinasanto. Kung mag-imbestiga tayo at mamimili, wag na lang tayong mag-imbestiga. That's correct. Diba? Okay, kaya nasabi ko lang na itong posisyon dyan nila. Tama, maganda tong posisyong ito. Kasi kung sakali naman natanggalin ng mga senador si Soto, tapos ganito yung ginagawa nila, ay palagay ko po, taong bayan ang dapat na mag-react dyan. Taong bayan ang magbigay ng warning sa kanila na huwag niyong ituloy yan at baka kayo unahin naming inepal. Di ba? Kasi anong dahilan? Maganda ang ginagawa ng Blue Ribbon Committee Chairman at ng Senate President. Tapos papalitan ninyo na naman ang ganun-ganon. Kagaya yung umugong nung nakaraang linggo na sabi nga ni Ping, wala pang ang pagdinig na nagagawa, papalitan nyo na naman. Diba? Kasi po may gustong pagtakpan ang mga taong ito. Kaya ganun. Ngayon, hindi po ako talaga nagsisisi na nanalo po si Ping Lacson. Diba? Kahit papaano, sabi ko, sulit. Diba? May sumulit sa effort natin doon sa alyansa.
Oh. That's correct. That's correct. Katulad lang din naman po yan ang nangyari kay Hani Lacuna. Pero mo ngayon, same faces ng mga masisipag, same faces ng mga tamad nung panahon ni Hani Lacuna. Di ba? Yun. Ganun kasi kapag inampun mo yung mga tao ng nakalaban mo. Tapos sila, tingnan mo sana gaano sila kaloyal nagpapakamatay sa panahon ng kampanya ng dating amo nila. So what do you expect? Di ba? Hindi ka makakaasa doon ng baka hindi mo alam, may hidden agenda na, oy, magpakatamad-tamad kayo Yung isang dahon, siyam kayong magwawalis Oh, di ba? Huwag kayo masyadong magpakapagod doon. Gusto ko, pagbalik ko, matataba kayo. Dapat talaga inubos ni PBBM ang mga tao ni Duterte. No. Pati yung DPWH dapat ginawa niya contractual. Lahat ng empleyado dyan. Di ba? Tapos may regularization naman, may renewal, may regularization para sa mga excellent. Ba't mo nga naman kasi papaalpasin yung mga excellenting empleyado? Yung hindi mga kurap, yung mga masisipag, mababait, magagalang, mahuhusay pa. Ba't mo nga namang ile-let go, di ba? Oh. Pero kapag hindi na po sila maayos sa performance, since dapat merong monthly target or quarterly target, yung mga yan, na kapag na-hit nila, merong pabuya. Pag hindi nila na-hit, merong NTE, nothing to explain. Notice to explain bakit hindi mo na nahihit yung performance target mo. Oh. Diba? Pagka naulit pauli ito ng sunod na buwan, final warning. Pag ikatlong buwan, hindi mo na naman na-hit, kahit may pinirmahan kang regularization, nakalagay doon yung regularization status depends on your performance, diba? On your KPI monthly and quarterly, then kick out. Pag hindi po tumino yung DPWH, ewan ko lang pati ang Department of Health di ba? Ganun lang dapat yan Sila Lacson at Soto lang ang sulit ang boto sa alyansa. That's correct. Di ba binabanggit ko nga, hindi solid, manipis. Kasi, hindi ba etong, ilan na ko lang, 13, tama? 15, di ba? Kasi etong dalawang bilyar, late na sumanib. Naku po, di ka nakakasiguro ng loyalty sa mga yan. Yung mga yan, depende yan sa interest nila. Ay nako. Baka po posible pa nga espiya yan. Kaya nga si Bongo willing daw pumirma rin. Makisali. Baka gustong umispiya o baka gustong maiskapo doon sa posibleng pwede siyang mapaimbestigahan din dyan sa mga proyekto. Diba? Kung may sabit. Yeah, baka mag-spy. Pero to solid na to. Solid na. At kung sakaling pipilit ng mga senador na tibagin pa rin ito, dapat po talaga taong bayan ng kumilos. At ang ating presidente. Sabihin niya na, ang choice ko talaga dyan. Gusto ko, etong dalawang to, ganito, etong kasalukuyang setup nila. Kasi nagugustuhan ko, masaya ko ang taong bayan sa resulta ng kanilang performance. Di ba tama? Ganun. Okay? Ano na? Magtatatlong oras na pala. Alas 4 na. Buyers na po muna, ha? Buyers na po muna. Beverly Wagon, thank you so much. And kay Cora Yance, thank you so much din po sa pamasko ninyo. And from the Panisher, napagsabi regarding dyan sa mga pondo ng flood control, sinasabi niya na may malaking pananagutan daw si PBBM. I totally agree. Sabi ko nga kasi sa inyo dapat kasi yan, yung 3 taon, hindi na sayang. Pero wala tayong magagawa, nandiyan na yan Diba? Ano ba ang pinaka-importanteng gawin? Hanggang nandiyan ka sa pwesto, may oras ka pa, diba? To rectify your mistakes. Tama yung ginawa ng Pangulo na inaksyonan niya to at bumuo pa siya ng independent commission para harapin niya ang problema ng
korupsyon sa infrastructure projects ng gobyerno. Hindi lang yan sa flood control. Sa lahat, mapatulay, di ba? Baka nga kasama pa dyan, pati bahay ng mga kabit ng mga barakong taga DPWH at mga kongresista, mga senador, kung sino pa. Di ba? Yan ang mainam. At least meron siyang ginawang aksyon. Si Magalang po sa Jerry, tingin niyo po kaya magiging selective at gawing spy ng mga DDS? Alam niyo, hindi ko pinapatulan niyang gagawing spy. Para sa akin, isang kapraningan yan. Ba't mapasok sa isip mo yan? Ayokong mag-isip ng ganon. Kasi, knowing Mayor Magalong, kung mangi-spy-spy lang ang gagawin yan, edi parang niyurakan niya yung kanyang legacy na siya ay tawag dito, hindi natitinag ng mga nasa paligid niya. Kinalaban na nga niya si Albayalde noon, nagkabukingan noon sa Ninja Cups. 'Di ba, yung mga huling shabu. Tapos nare-recycle. Tapos etong sa hearing noon, harap-harapan tinuturo niya. Tapos yung sa Mama Sapano, nag-investigate siya noon. Yung nag-utos sa kanya mag-imbestiga. Bandang huli, tinuro niya, ito pala may kasalanan si Pinoy. Usually, pagka ganun, pinagtatakpan yun. Tapos sinasabi ng iba, ayusin mo yung report, kasi nasisisi si Pinoy. Hindi siya nagpapatinag. Tsaka isa pa, sino ako para pag-isipan niya mag-i-espiya kung ang Pangulo nga natin kinuha siya bilang special advisor pa diyan sa ng ICI. At makita nyo naman, araw-araw ang trabaho ng ICI. Araw-araw nandun siya. Di ba? Okay sa akin yun, si Magalong. Pag binabanatan ko Pangulo, sinasabi nyo sa akin, magtiwala ka sa wisdom ng Pangulo. And binabalik ko yan sa inyo ngayon. Di ba? Ayan sabi ni attorney, yes sir, JDB dapat contractual or reshuffle, dapat yearly sa DPWH, parang dito sa Japan, o kita nyo na. Diba? Si Bantag sir, noon, ang dami pala ng bahay, tinignan ng gobyerno, tinanong, nirerentahan lang daw. Oo, yung sa mansyon niya, nirerentahan lang naman pala. Yung bahay niya ron Ano yun kalokohan ng mga siniboying yun Tanong kay Magalong kung saan kalapit bayan niya tinatapon ang sewer ng Baguio. Hindi ko na po alam yung sagot dyan. Hindi ko po alam yung sagot dyan, TRL. Sorry. I-post nyo yan sa page niya mismo ni Magalong. Okay? Sige na po. Maraming salamat sa inyo. Kita-kits po ulit tayo. Buyers, kita-kits tayo bukas sa rally September 21. Irehistro natin na tayo po ay galit sa korupsyon. Okay, hindi po ito anti-BBM o ano paman, basta anti-corrupt ito at anti-corruption. Okay?